araw, kung sino man ang dumating, may nakita talaga naka-face tayo, naka-face mask, meron talaga tayo na. Okay lang, guys. Kung sinusunod natin ang Panginoon, aalamin natin ang masakit sa kapwa, huwag mong gagawin ito. Kapag yung kasiraan ay hindi naman sa Panginoon yan, tama ba? Kung makakabuti yung ginawa mo, mabuti rin sa buhay mo. Pag nakasama ang ginawa mo, makakasama rin sa buhay mo. Yun lang kung isang dapat pag-aralan. Yun ang dapat itinatawag. Huwag ka magpahaman ng kapwa mo nang di ka mapahama. Huwag kang sumira sa kapwa mo nang di ka masira. Bumuo ka sa nawawasak. Magbuo ka kung may nawawasak, huwag sumira ka. Kasi ang Panginoon ang pinag-iinguran mo, di ba ba? Hindi naman tao. At huwag kayong magbibiting sumikat o pangalan kayo ng kapwa nyo. Ang hindi nyo, pangalan nyo ang Ama, siya pasikatin nyo, at siya ang umanti sa inyo. Tama ba ka? Pauna lang ito. Pagkat mahal na mahal ko. Kung hindi, tinangdarating dito. Ay nalabag-ibang ng aniversary mo. Ngunit dahil mahal na mahal ko kayo at ang ating Panginoon, kikisa tayo lahat. Buhay ba, Diyos? Kayo naman kayo. Manalangin muna tayo bago ang katulog. Ama, kasihan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Buksan mo ang aming pangunawa at ang pag-ibig sa aming puso ay magbuhay na lahat. Upang sa gayon, maitalima namin at makatalima kami sa ibig mo, hindi sa ibig namin at ibig ng kapwa-tao namin. Kami ay naglilingkod hindi sa tao, kundi sa iyo. Ngunit, kaya kami naglilingkod sa iyo para ipadamang buhay ka sa kapwa-tao. Kaya ang kapwa namin na pinaglilingkuran, na nalulungkot ka kami masdan, kami rin ang nasisiyahan. Kaya Ama, tulungan mo kami magpakatotoo, magpakatapat sa iyong ibig, sa iyong layon, di sa aming gusto, di sa aming layunin, sapagkat nakakatakot kang hilangin. Natatakot ako sa iyo. Buhay ka. Diyos ka na kapangyarihan ay taglay. Kaya, nilalagak ko sa iyo sa oras na ito at sa mga sandaling kami nagtitiwang para sa iyo. Ang aming isip, ang aking isip, at ang aking kalawatan. Amen! Kaya naman po. Congratulations, Kapatirang Divine Mercy, Chapter ng Galaya. Buhay kang Diyos! Masaya ba kayo? Kung masaya kayo at may nalulungkot na kapwa nyo, malulungkos ba ang saya nyo? Kung maligaya kayo sa sandaling oras lamang, ngunit may bagabag sa damdamin nyo dahil may daladala kayo hindi maganda sa puso nyo, liligaya nga ba kayo sa buong panahon buhay kayo? Yan ang pagsikapan nyo makalaya kayo. Upang sa gayon, mamuhay kayo na mayapang isip, panatag ang loob, na walang pinababalisahan sa inyong mga sinasabi, na di kayo usig ng budhiyo sa inyong mga nasabi at ginawa sa kapwa-tao. Sapagkat kung ano ang ginawa mo at sinabi mo sa kapwa mo, kung mabuti makabubuti sa iyo, ikaw rin ang magagala. Kung nakasama at masama, ikaw rin ang mababahala, matitigati at mag-aalala. Kaya, anong silbi ng may pera ka? Anong silbi ng masarap ang kinakain mo? Anong silbi ng may katanya ka sa kapwa mo? Anong silbi ng pararangalan ka ng kapwa mo? Pasasalamatan ka ng kapwa mo? Kung kapag nag-iisa ka, ang gulo ng isip mo, natitigati ka lang namin mo, masarap
Ang ikapitong pagdiriwang, bago matapos ang taon ito, nalilipas na, na di na may babalik, kahit kailan pa ang mga araw na pinangyari mo lang. Ang ipagdiwang ang ang petsa, subalit ang taon ay mababago na. Kaya't ang lahat ng mga natikon mo, naway pagbagulan mo ang pag-iisip nila. Ang maraming na mong katapatan nang dahil sa'yo mga salita na dapat mananang, dapat nilang tutin. Nang dahil ikaw ay tapat mong mangako, ang susunod sa'yo ay patutupad mong pangako. Panginoon, inaalay sa'yo ang anim ng mga chapter na natubo, natapos ng nagdiwang sa taong ito. Kasama ang ikapito, yung anibersaryo, ikalabing siyam na taon, na pinagdiwang ng Oktubre 27 ito, na di kailanman nagpapayaman ako, at di magpapabayang sa bawat araw. Nakatalimang ang mga alipong mo upang maglingkod sa kapwa-tao. Kung ikaw ang susundin at ikaw ang tututin, salita mo sa kanila'y natututulan. Salitang banal na nagbibigay buhay, nag-aalat ng galak sa puso nilang taglay. Panginoon, kay sarap mong paglingkuran, manahirap man subalit, di ka lang pabayan. Masakit man kunti, di ka lang pasakit, pagkat ikaw ang siyang ginawa ng kalooban. Kaya't ang sa iyo ay hindi magtatanim ng anumang pagdaramdam, galit at pinalaki. Pagkat ang demonyo ang siyang bumubuhay upang sila ay wasakin at magkaliwa-liwanan. Kaya't ang sa iyo ay tapat man din, magtatagumpay sa mabuting layunin. Ang sa iyo'y totoo ay nagmay di mo ipapahamak ka, ito'y manindig. Panginoon, kanino mo ang nakangkang sa buong isang taon, ano man ang matalakan. Sa iyong tanggap anumang tulad ay iyong ibinigay ang kaligtasan. Kaya dapat nilang pagniyaya. Ang ikaw ay patnubay at ikaw ay gumabay sa buhay ng nila ng iyong wakiran. Hindi ka kailanman nagpapaya sa kanila. Silang lahat ngayon buhay na sa'yo'y nagdiriwang, dapat nilang ito'y masdan upang sila ay magalang. Panginoon, puspusin mo ang
ligaya man ko. Panginoon, inaalahan ko sila sa'yo. Ang patnubay ng iyong Espiritu ang dapat nilang kamit. Ang aral ng totoo ang dapat nilang isabuhay upang silang lahat di masayang paglilingkod. Pagkat anong silbi ng ginagawa kung kasaguan laman ng dahil walang tinutulog ng pangkitamina, manlulumo ito sa pananampalataya. Mawawalan sila ng siglang umasa sa buhay nila. Malilimus sila. Panginoon, o ayusin mo ako. Ang bawat araw ikaw naman. Maging sa kabiman ay ikaw pa rin dapat ang siyang pagmaliit at pangulahin. Mga bagay na sa kanila maaari mong pagsundan o pagsiksikin mo at kunin ang pangat. Maaari mong kuhanin at wala ang titira sa mga palalong mayabang na ika'y niloloko. Hindi ka manilang magpakailanman. At ang tapat sa'yo na nagulila sa pag-ibig mo't makalimutan. Sa hirap at pusa, ako sa kanila, mababago mo sa unang buhay nila. Panginoon, o may sarap ng salita mo. Ninanamnam ng puso, pinagninilayan ng isip. Mabubuhay na lanap ng pag-ibig sa kanilang lahat at ang katapatan. Kanilang kaangkan. O Ama ko, kay sarap sa piling ko. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, sa pangalan ni By Mercy, naglaglay nila. Sumayo ang kapayapaan, pagharian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakan, inyong kamtan. Ang may pagdinig ay nakarinig, ang may pangunawa ay nakaunawa, ang may sandama ay nakadama, ang may mata, mabuksan ka. Makita mo ang gawa ng Ama, huwag ang gawa ng kapwa mo. Upang di ka sa piling makasakit at nakasasakit ng damdamin, upang sa piling ay di makasira at di makadilira, sapagkat matuwid at totoo. Tandaan ninyo, kung ang narinig nyo ay masama at napabuti nyo sa kapwa nyo, kayo kalulugdan at kayo gagantihan na nang dahil ninyong pinasama ang salitang maganda ang binigay nyo kahit masama. Napabuti nyo sa kapwa nyo, hindi napasama. Hindi kayo pagtitiwalaan kung kayo sira-sira. Kaya bubuuin muna kayo ng Ama upang makapasok siya sa inyo. At kung ito na ang ginagawa nyo, kayo mismo ay pupunan sa pananalig na nanampalataya at kabutiang gawa niya. Kayo mismo makikinabang, kayo mismo mag-aari, kayo mismo may gantimpala sa Kanya. Buhay ang Ama! Kaya, ano man ang taglay nyo, ano man ang mayroon kayo, laging tatandaan pahiram lamang
Nag-iingat kang mapintasan ng kapwa mo, kapintasan ng kapwa mo, ginagawa mo. Ayaw mo mapintasan ka ng kapwa mo, pinipintasan mo kapwa-tao. Ayaw mo sirahin ka ng kapwa mo, gusto mo namang manira sa kapwa mo. Ito ang ugaling patayin ninyo. Ito ang ugaling itakli ninyo, itaklit sa diwanan loob nyo, upang makuhin nyo ang makilala Ama, at makuhin nyo magawa Kanya, at makuhin nyo maramdaman siya. Sapagkat kung maglingkod ka para sa taong pagkilala, hindi mo kinilala ang Ama. Sapagkat kung maglingkod ka para sa taong parangal, ibabagsak ka ng Ama. May takda ang lahat. Kaya kung wala kang iniisip na masama sa kapwa mo, wala kang gagawin at sasabihin, masama kahit kanino. Kaya, upang mapayapa ang isip at loob nyo, huwag yung gagawin ang alam mo kayo rin ang magdurusa, ang alam mo kayo rin ang gagantihan, ang alam mo kayo rin ang masasakitan at masasaktan. Gumawa kayo ng ikaligayan nyo, ng ikatutuwa ng kapwa nyo at ikaligayan nila, wag ang ikapapahamak at ikasisira ng isa man o ilanman. Dahil kayong lahat ay anak ng Ama. Kayong lahat ay binabaan ng Anak. Kayong lahat ay patnubay ng Espiritu Santo. Kayong lahat ay binuklod sa mabuti, hindi sa masama. Kaya kung wala kayong dalanin sa puso nyo, wala kayong bigat ng kalooban. Kung wala kayong nalilitong isip, kaya pang isip nyo, wala kayong iniisip kahit ano. Kaya masarap mamuhay na ayon sama di ayon sa salita. Nek karamanyahana, nek karamanyahana, nek karamanyahana. Pagandahin nyo ang pagpapahatid ng salita sa kapwa nyo kahit pangit ang narinig nyo. Kawawa kayong pahatid-hatid ng masama sa kapwa nyo, baka mapipi kayo, o kaya'y mabulol kayo, o dili kayo may stroke kayo. Di ba kayo natatakot na ang bibig nyo'y sandali lang bawin ng Ama na di na babago ka at hindi na makapagsalita? Kaya huwag mong gagawin yan. Walang pinatatamaan, walang pinarurunggitan, aral na matuwid, aral na panglahat, aral na dapat pagnilayan, aral na dapat bulayin. Hindi ka dapat masaktan kung hindi mo ito ginagawa, at kung gawain mo naman, dapat ka na magbago buhay. Buhay ka naman! Pagandahin ang sarili mo sa pananaw ng Ama, huwag sa kapwa mo. Sapagkat kung maganda man ang pananaw ng kapwa mo sa iyo, kung pangit ka sa pananaw ng Ama, walang silbi. Hindi ka rin gaganda ang kalooban. Hindi ka rin paroroon sa magandang kaharian. Hindi kanya mapangunahan at mapaghaharian. Kaya kung may nagaganap sa iyo na kabalisahan, may nagaganap sa iyo kaguluhan, may nagaganap sa iyo na para kang bitaw ka na hindi mo na kaya, isipin mo, bakit nakakagadang ka? Di ba may Diyos ka ka? Ilulog mo ka ba niya kung tama ka? Ibabagsak ka ba niya kung totoo ka? Hindi. Sapagkat ang wika niya, ako ang kaagapay mo sa araw at gabi. Ako ang pamatok mo kahit saan ka ano man ang dalahin mo. Kaya hindi ka malulog mo, hindi ka mababagsak, ikay kanyang aalalayanan. Buhay bang Ama!
upang ikaw ay tumatag, upang ikaw ay tumibay, upang ikaw ay lumakas. Ang iyong kahinaan ay kukunin niya upang papalakas niya kung saan ka mahina. Ang iyong karupukan ay patatagin niya upang ikaw ay tumibay. Ang iyong kawalan ay pupukan niya upang ikaw ay sumaya. Sapagkat ang kulang mo na hinahanap sa kanya mo, matatagpuan. Sa kanya mo, masusumpungan. Alalahanin mo ang lahat ng labis ay kinakalos. Kaya huwag paapawin ang ugaling masama, baka kalusin. Wala nang matin na tao na nakaharap sa iyo at nagtuturan. Wala nang banal sa mundong ito na matin na sa iyo'y nangangaral. Subalit kung totoo kayo sa divine mercy, alam niyong di kayo tuturuan ng baluktot at masama. At kung ang ginagamit sa inyo ay unang nababaluktot at masama ang ihahalimbawa, hindi na sa iyo gagamitin. Kaya binigay ng libre, pamahagi ng libre, ngunit ikaw na tumutupad, hindi ka kailanman pababayaan. Ano man ang kailangan mo, ano man ang kaya ang kinakain mo galing sa kanya, galing sa mabuti at mapagmahal na kapwa mo'y katuwa mo. Ikarangal mo, pasalamatan mo siya. Ngunit kung galing sa hindi maganda, isuka mo, magdudulot siya ng hindi tama ito. Gayon din ang isip mo hindi maganda, kalooban mo hindi tama. Magdudulot siya ng masama sa iyong katawan. Kaya, pakawalan mo. Pakawalan mo. Sapagkat, hindi ka mapapasaya ng salapi. Hindi ka mapapaligaya ng bagay. Hindi ka mapakikinang ng ginto. Hindi ka bubuhay ng kayamanan mo sa lupa. Ang Ama, ang siyang tunay na buhay. At ang Anak, ang tunay na kaligtasan. At ang Espiritu Santo, ang patnubay. Kaya huwag ka magdamdam, huwag ka magalit sa katotohanan. Sapagkat sa katotohanan, doon nakalalaya ang sinuman. Matuwa ka kung nagpapakatapat ang kapwa mo sa iyo. Magpakatapat ka rin. Kung wala kang matapat na pakikitungo at lahat ng pakikisama mo ay palimbabaw, hindi ka makatatagpo ng tapat sa iyo kailanman. Kung paano mo ginagawa sa kapwa mo na kunwari tapat ka, hindi naman pala, gayon din ang gagawin sa iyo. Nang lahat ng makikitungo sa iyo, pakunwari, nakatawa, pagkalikod, nakamismis sa galit. Kaya magpakatapat kayo at makatatagpo kayo ng tapat din tulad nyo. Dahil may limang sa inyo hindi makaganti, may amang magaganti at gagamitin ang kapwa nyo na tapat na tulad nyo. Buhay na naman! Kaya di sayang ang ginawa niyong mabuti, sapagkat ito ay may ganti. Kaya hindi sayang ang tinanim niyong maganda, may ganting maganda sa buhay nyo na magbubunga. Kaya alalahanin nyo, huwag nyo pagmalaki mga anak nyo, magaganda kalagayan, may pera, may magandang buhay, may magandang anak buhay. Huwag nyo rin ipagmalaki kung ano kayo ng tahanan nyo, ang ipagmalaki nyo, ipagmalaki nyo patuloy ay ang Ama na nagpala sa kanila. Kaya patuloy nyo pasalamatan siya. At tubuan nyo mga anak nyo maging mababang loob, matarik, huwag mataas, huwag mapangutsa, huwag mapa. Paimbaba. Sapagkat, kung hindi man kayo perfecto,
may Diyos Amang perfecto. At kung tama kayo, minamaliman kayo ng kapwa niyo, ang Amang tama at totoo, siyang sa iyo ay magbibigay ganti sa katotohanan ng gawa, sa katapatan na gagawa. Buhay ka Ama! Buhay ka Ama! Masaya ba kayo? Hindi ko kayo ginagalit at hindi ko kayo pinalulungkot. Sapagkat ito'y dapat ipagdiwang na masaya. Sapagkat kaya nga sinabi, Happy Anniversary! Kaya dapat masaya kayo. Subalit, dapat ang magpasaya sa inyo ay ang salitang totoo, salitang banal na nagbibigay buhay. Hindi pagkain, hindi damit, hindi salapi. Salitang banal na bubuhay sa puso mo ng pag-ibig na tapat. Salitang banal na magbuo ka sa diwa mo ng katapatan mo at malinis na pag-iisip mo. Upang wala ka mang masarap na kinakain at walang masarap na iyahain, maramdaman mo at manamnam ang tamis ng pag-ibig ng Ama. Buhay ba Ama? Buhay ka Ama! Siya po kung hindi kayo sinuhulan para sumama kayo. Walang binigay sa inyo para mag-isa kayo. Kaya kung tunay na nag-isa at sumama kayo dahil sa Ama, magkakaisa kayo, magmamahalan kayo, magsusunuran kayo, tutulungan kayo. At yan ang dapat makita sa inyo, ang sira ay buuin. Tagpian ang may butas. Sulsian ang nawawara. Hindi naharap nyo ba? Para masirang ka lang. Hindi pinalaki pa ang butas. Para mawarak ng galang. Kahaba-habag ang gumagawa ng pagkakabahagi. Subalit, mapangalan ang nagbibigay daan at kapanaanan para mga kapwa niya nagkakasiray mabuot at ang kapwa niya nagkakawalay ay paglapitin. Buhay ka Ama! Kaya huwag kayong magindaan ng kasiraan ng kapwa niyo, huwag kayong magindaan ng pagwasak ng kapwa niyo, huwag kayong magindaan ng kalulumbay ng kapwa niyo. Dahil masaya ka man ngayon, hindi mo alam ang bukas mo. Kung maganda ginawa mo, maganda ang hihintayin mo na ganti ng Ama sa iyo. Kung pangit ang ginawa mo, ano magandang igaganti ng Ama sa iyo. Kaya pagandahin niyo ang pananaw niyo sa mabuting alay ng Ama. Pabutihin niyo ang isip niyo at nang mapabuti ang loob niyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko tinuturan. Kayo ang maging dapat mabuting ehemplo. Kayo ang dapat na mabuting tagasunod. Kayo ang dapat pangitain ay maganda at mabuti ang gawin. Kayo ang dapat na mabuting halimbawa. Kayong mga nagsasabi, kapatira, divine mercy. Kami po ay mahalin mo. Paano mo minamahalin naman? Paano mo mamahalin yung kapwa mo? Paano mo mamahalin ng tapat na nagmamahal sa iyo kung lagi mo siyang sinasaktan? Hindi ba nagsasawa rin siya? Hindi ba may kasawaan din siya? Kaya kung lagi na lang ganun ang gagawin mo sa kapwa mo, pagsasawaan ka rin. Kaya tama na, tugot na ng di tama at maganda. Isulong ang magandang sinimulan, ang mabuti simulain. Buhay ka Ama! Buhay ka Ama! Buhay ka Ama! Gusto
Di ba ura-ura at pagdama naganap ang magandang mabuti sa kanila, buusad ang panahon, pati mga po nakikinabang, tulad ng Abraham. Kaya kayong lahat, manalig ka. Mayroon kang Diyos, Ama, sa puso mo. Gawin mo damhin siya. At patuloy mong mararamdaman pag-ibig niya. Nabubuhayin niya at sa'yo'y tatahan. Ika'y kanya pagkakalaki. Sa diwa mo naman patuloy buhayin at iyong pagnilalang. Alam ng kanyang tunay na kaibigan na tinatahal sa sanlibutan. Upang patuloy mo, ito'y manamnam. Kailangan mo'y kalinisan ng isipan na iyong taglay sa iyong buhay upang ang mabuti sa iyo'y pagkulayan. Kaya kayong lahat ay maghahanap kung ang damdamin nyo'y tunay na may pag-ibig. Kaya kayong lahat ay nakikinabang kung ang isip nyo'y tunay naman kalinisan. Kapayapaan sa inyo'y katahan, malalaman sa inyo'y kaliwanagan na Ama ang siyang tunay pagmumunlad, na di kailanman matitimlang. Kaya't kayong lahat ay magpuri. Niligtas kayo sa salot na ngayon ay buhay at nagdiriwang. Niligtas kayo sa unos na kahit anong pinagdaanan kay nakitindig. Niligtas kayo sa anumang inyong pinag-aaranasan at pinagdaanan sa buhay. Kaya wala na kayo dapat isipin kundi magpasalamat, magparangal, magpuri at sumukad upang manahan ang magandang loob niya sa inyo, upang manahan ang mabuting nakanta niyo, upang manahan ang mabuting kaloob niya sa buhay niyo. Kaya itong araw na ito ay magpapalaya. Yamang natapos na isang taon at panibagong taon na naman ang haharapin. Kaya magpalaya na kayo sa lipas taon na ito at panibago ng buhay ang bitinong sa inyong kantin. Upang kayong lahat ay magpatutuo, mahiwaga ang Ama, dakila siya, buhay siya, tapat siya, at mahal kayo bilang tao. Mga anak niya, nakikipagtotoo, na di nyo man siya nakikita. Nadarama niyo siya sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pangalan kay Jesucristo. Buhay ka Ama! Kayo na kayo. Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Kung tunay kayong tumanggap, tandaan ninyo, may magaganap sa inyong mahiwaga. May kakampin kayong mahiwaga. Na hindi nyo inasahan, na wala kayong inasahan, dahil sa mabuti niyong lalingin at mabuti niyong adhikay, mabuti niyong ginagawa, ang Amang sa inyo'y kumagat at gaganti. Mahiwaga niyang maibigay sa inyo ang makabuti.
Purihin, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Tandaan ninyo, quality, hindi quantity, ang pinag-uusapan sa pagsamba. Kahit napakarami nyo, kung wala kang totoo, at walang isang nakikipagtotoo, anong silbi ng marami kayo? Kaya quality, kahit sa binili mo, marami kang binili, pinagsama-sama mo, at nakabili ka ng isa, nasira na lahat yung marami, yung isa'y buo ka. Pipiliin mo yung matagal ang buhay niya. Kaya kahit napakarami ng kaibigan, kung walang isang totoo sa inyo, walang magagawa. Ngunit ang isang pipiliin nyo na napakabuti sa buhay nyo, kahit na wala kang kaibigan ngayon, paraming ng kaibigan ng totoo, para ipanasak na ibarandam, mahal ka niya! Buhay ka ba? Kaya ka nang aliwin, kaya ka nang pasayahin, kaya ka nang itighaw, kaya ka nang tulungan sa oras ng kagipitan. Kung pagkarami-rami mo mga kaibigan, wala kang tapat sa isa man, nang ika'y magpipitiliwanan, kanino ka lalapit? Iba sa Diyos mong buhay. Ba't hihintay mo pa yun? Ba't hindi ngayon na? Oo pa! Kung sisimulan mo na, nakilala mo siya, binigyan ka pa ng maraming kaibigang totoo, tapat dahil kilala siya, masaya buhay mo! Buhay ka nga! Buhay ka nga! Buhay ka nga! Kaya, halika na, mga minamahal ko, huwag kayo magparami ng kaibigan, sup-sup, sit-sit. Wala naman totoo sa inyo kung paano mo sinira ng kapwa mo, sisirain ka rin yung mga sinisira mo yan. At kung di man makaganti yung naninira sa'yo, at di ka gumanti sa naninira sa'yo, may sisira sa kanya, at may sisira sa'yo. Yung matwid, kung humatol, yung totoo, kung humukong, at tunay na hukom. Kaya, ang bitiin nyo, magpakatotoo sa isang totoo, at magiging totoo rin kayo. Upang patuloy kayo makapag-alay na purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Alam mo naman ang Diyos mo'y hindi mandaraya. Alam mo naman ang Diyos mo'y hindi mapanlinlang. Alam mo naman ang Diyos mo'y hindi manloloko. Hindi na naman lulokoy ng sarili ng kapwa mo. Kaya kung tapat ka sa Kanya, mararamdaman mo siya. Kung totoo ka sa Kanya, pakikita niya. Pakikilala niya. Ganun siya. Kaya, magliti ka maging tapat. Magliti ka maging totoo. Kahit kanino kapwa mo, di man magpakatotoo, di man magpakatapat lahat ng pinakipagtapatan at pinakipagtotohanan mo, may natitirang tapat at totoo sa iyo. Na lahat ng kayang gawin ng isang tao, higit na kayang gawin ng isang Diyos! Tandaan mo yan. Kaya kung binabagsak ka ng kapwa mo, ang Diyos ang nagtitindig sa iyo na tapat ka sa Kanya. Kung sinisira ka ng kapwa mo, ang Diyos din kasi sirain. Kaya huwag kang matakot sa sira-sira ng mga kapwa mo. Sa patuloy naninira sa iyo. Huwag mo silang pakinggan. Huwag kang makinig sa kanila. Ang pakinggan mo, ang Diyos na di sisira sa buhay mo. Ang Diyos na di magbabagsak sa iyong kalagayan. Kung di kung bagsak ka, titinig ka. Tatayo ka. Tutulungan ka. At
Magsusugo siya ng mga 7 anghel na totoo, tapat na mga anghel, hindi ng mga paibabaw na anghel. Hindi ba hindi mga anghel? Hindi mga malalirang anghel, mga totoong anghel. Dahil totoo ka sa Diyos mo. Kaya kahit ilan lang sila, kaya kanilang pagkalagin, kaya kanilang aluin, kaya kang pasayahin, kaya ka! Nagpaglaban, dahil pare-pares kayo makatapatan, may katotohanan. Yan ang gawin nyo. Yan ang itin nyo. Yan ang sikapin nyo. Namakamtan nyo. Kahit di kayo pagtiwalaan ng kapwa nyo, kung totoo sinasabi nyo, may Diyos na totoo sa inyo. Kahit di kayo tanggapin sa mga kinikilala ninyong mga kapwa-tao na minamahal nyo at pinahahalagaan nyo, may kinikilala at magpapahalaga sa inyo, tatanggap! Ang kauna-unahang nagbigay buhay sa iyo, hindi ang ina mo, ang ama mo. Buhay pa, ama! Kaya ka nabuhay sa sinapupunan ng ina mo. Kaya ka nabubuhay sa sinapupunan ng ina mo. Kaya ka nalimuhay sa mundong ito. Kaya ka nabuhay bilang tao sa Diyos mo. At na yung lumaki ka ng sabi mo sumasamba sa Kanya. Sabi mo sumusunod sa Kanya. Sabi mo naglilingkod sa Kanya. Dadayain mo? Para lang sumikat ka sa kapwa mo, para lang natagad ka ng kapwa mo, para makuha sa iyo kapwa mo, para panangalakan ng kapwa mo, para mahalin ka ng kapwa mo? Hindi! Hindi mo siya maluloko. Kaya sa Kanya ka, magpakatotoo. At kung totoo ka sa Kanya, pandapat ang loob mo, payak ang isip mo, masaya ka! Araw, gabi, kahit sino hindi masaya sa iyo, kahit sinong galit sa iyo, hindi mo nararamdaman ang nararamdaman nilang hindi masaya sa iyo, galit sila sa iyo, dahil hindi pararamdam ng Ama ang nararamdaman nilang paimabaw ang gawa. Walang kaya magpakatotoo, magpakatapat. Wala mang totoo sa mundo ito, kundi Espiritu Santo. Wala mang tapat sa mundo ito, kundi Espiritu Santo. Kung tunay na banal na Espiritu nasa iyo, ibabahagi sa iyo ang katapatan, ang pagiging makatotohanan. Kaya sa isang Diyos, iuhulagpos ka sa lahat ng dinaraanan mong tinatahak mo sa daigdig. Ililigtas ka sa buhay na walang hanggan, magtatamasa ka. Paroroon ka sa pinaghahandaan. Kahalakan. Kaya isang pa! Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Pina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka. Ama! Tandaan mo, lahat ng sinasandigan ng tao may kamatayang tulad mo. Di mo alam kung ikaw mauna sa kanila o sila. Ngunit, ang tunay mong sasandigan ng Diyos Ama, hindi mamamatay. Patuloy ka niya, mabibigyan ng dapat mong kaligayahan. Pinahihintulutan man niyang may dinaranas ka para ikaw ay dalisayin at pagkatapin. Hindi ka niya iiwanan. Iuulagpos ka sapagkat wala sa buong panahon ay bagyo. Wala sa buong panahon ay dilim. Kaya wala sa buong panahon buhay ka ay puro na lang hinagpit. Lumbay, sakit, dusa, may kalwan, hatian.
Ngunit habang hinahamon ka lang sa likod ikot kapwa mo, dahil bugpo ang masama sa iyo, lalapit kang lalo at maglilingkod kang higit dahil alam mo hindi tao ang pinaglilingkuran mo. Kaya hindi ka tutugon, lalo kang maglilingkod. Upang mapatutuhanan mo, totoo ang paglilingkod mo, hindi pa kumalik. Totoo din ang gagawang mga hindi tao. At ikaw mismo, ang gagantihan nila pagkalihan kayo. Nen karamanyahana, nen karamanyahana, nen karamanyahana, amay panuninig, ay nakarinig. Magpilay kayo! Sisira ba ang Kristo o ang demonyo? Maninira ba ang Kristo o ang demonyo? Papahama ka ba ng Kristo o ng demonyo? Tingnan niyo katabi niyo. Makakasama niyo yun. O tingnan niyo sa sarili niyo, makakayo mismo. Sabi sa inyo, nanalo ako. Kaya tapin niyo! Tanggapin niyo ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Suwain niyo ang kapayapaan. Oo na. Kasama ba kayo? Congratulations muli mga chapter ng Galaya. Ilang taon na? Oh, yung mga kamo ay yung daliri ng Ama. Congratulations! Kung kayo ay nakakatuto sa limang daliri ito, itong kahulugan, kapayapaan, kapanatagan, maliwanagan, kagalakan, tagumpay! Ito ay kama. Kaya naman ang inyong nagdaranan kayo marami kayo magtatagumpay. Ano man ang inyong nararanasan, manalig kayo kay Diyos Ama. Isang bisigan, kaya kayo. Hindi, kahit saan. Alam ko ba, magagawa, distante, walang lapit-lapit. Yung una, makatugal pa kayo yan. Alam kong magagawa. Kung sinusunod naman ang batas ng tao, dyan na natin yung sinusunod. Eh baka bukas pinatay ka. Eh paano? Liligtas ka ba ng sinunod mong tao? Eh sundin mo ang Diyos. Sumunod ka rin sa tao. Kunti ka naman pinapahama at pinagagandaan loob mo. Tama na lang. Alam kong magagawa. Tama. Alam kong magagawa. Nakaintindi ba kayo sa mensahe? Nakaunawa ba kayo sa mensahe? Nakaramdam ba kayo sa pinakain sa inyo? Yung mga hindi pa natalmusal, natusog pa. Alam ko magagawa. Tandaan nyo, ang tunay na lingkod, hindi kakampi-kampi. Hindi sisira, magbubo. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winikala, manalig ka na. Ako sa inyo, may nagdala. Ang lingkod, hindi nakikinig sa kapatid sa laman. Ang pinakikinggan ng kapatid sa Espiritu.
Mayroon magandang kayari sa iyo, aking minamahal. Mayroon magandang kayari sa iyo, panalangin upang di natagabi. Alam kong magagawa ang alam kong may magagawa ang magkawini ka na, mananalig ka na, makapanap ako sa iyo at ay kailangan. Mayroon magandang kayari sa iyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang kayari sa iyo, manalig o aking naghahati. Ano man ang kakantahin niyo kung wala kayong kasiyahan, di kayo maligaya? Subalit kaunti man ang nasa iyo, kung kayo masaya, maligaya, maligaya! Alam kong may magagawa ang kaya lipitin niyo kasiyahan kayo, lipitin niyo makontento kayo, lipitin niyo sa Diyos ang kasiyahan, makontento kayo. Upang maging maligaya kayo. Alam kong magagawa ang alam ay mapapalad kayo na mga nagbigay na para maging sa kapwa niyo. Mapapalad kayo na nagpapakain sa mga nagugutom kung gusto niyo sila. Mapapalad kayo na instrumento para ang kapwa niyo mapalakas na matibay sa pananampalataya. Ngunit nakakababa kayo kapag lahat ng kasamaan ay pinagmuulan kayo. Paano na kayo kapag pinarusahan? Alam ko kaya, kung ginagamit kayo, at ang gumagamit kayo ng mabuti, pagpatuloy nyo. Ngunit kung ginagamit kayo, at gumagamit kayo ng masama, tumigil na kayo! Alam ko ay magagawa ang Ama. Tama ba? Magkawini ka na, mananalig ka na, bawat ako may alam. Mayroon magandang kayari sa iyo, aking mga minamahal. Tandaan ninyo, hindi ako nagmamagaling at di ako nagmamahal sa inyo. Alin ba ang pinag-iwan na anibersaryo mula sa simula na pumati ako? Kung sa anibersaryo at tawanan araw-araw, wala rin akong nakakamtan at di ako binibigyan ng Diyos na kapalaran sa aking buhay. Ano ako? Totoo ba akong lingkod? Anong pagkayayan mo? Kaya yung mga nagmamahal sa akin na sinisiraan pa ng iba, kung di na lang matatatag sila, sa pagkatuto sila, yung hindi totoo, nasisira. Kaya sila pinangawawa. Bakit? Sapagkat ang Diyos ko ay tapat sa pangako niya. Sapagkat ang Diyos ko ay totoo sa akin. Kaya dapat ako magpakatotoo. Kaya ako siya rin ay Diyos ko. Gagawin ko na. Tama ba? Totoo ba? Pinakakain ka, binibigyan ka. Yung ba magpapakain sa'yo, hindi pakakainin, hindi bibigyan. O ba naman? Anong pagtuturo ng Diyos mo na buhay siya?
ninyo pagpalain kayo. Tayo, tayo, tayo! Minsan pa, panalangin ng bayan. Panginoon, salamat sa buong isang taon na 7 pagdiriwang dahil sa iyong gawain tinindig at pinahagi mula sa unang anibersaryo ay ang tinumong katirang Divine Mercy na gawain at sa 6 na chapter na nagbuo sa taong ito ay pinagdiwang itong anghel na may subo mo na magbibigay sa iyo, tuwa, ligaya, kalusugan, kalakasan, biyayang material, biyayang spiritual, biyayang pisikal. Upang sama ka namin sa araw at gabi, ang nararamdaman ang pagbilis mo, ang patuloy ka namin nitinig, paglinturan. Amen! Parang ako na lang nagsabi, hindi ka sumunod. Hindi sabihin, hindi nyo gusto yun. Kaya kung naman nakikinabang, kung kayo hindi ko na kaya ibalik. Kaya, yung sumunod, nakikinabang. O ay makakama, makikinabang. Ngayon hindi ka masumunod at naniyak sa isip na nawit dapat ang totoo ka. Kasama kayo sa pagpapala. Kaya pagpalain kayo ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sa tama'y sumunod kayo, sa mali umayaw kayo. Sapagkat ililigaw kayo, ipapahamak ng mali, ngunit ang tama, mapapabuti kayo. Pagkalain kayo, tayo nang magsinuwi na at isa, sino ninyo umuwi kayo ng masaya. Taglay ninyo ang Kristo, maligayang Pasko sa inyo mga kapatid ko. Kaya po, maligayang Pasko, hindi na tayo anniversary ngayong taon nito. Nadiin na ko na yung pagbati at hindi na muna tayo din magagawain dito. Kaya hindi na ko na yung pagbati. Hindi ko ang mabati sa Facebook at sa Facebook sa cellphone. Tinawag lang naman yung binati. Kaya, tumatanda